Magandang araw po at welcome sa programang Pasuko. Ang napanood po natin ay ilan lamang sa mga malalagim na pangyayari dito sa ating bansa na ang naging sanhi po ay sunog. May mga ari-ariang nasira at ang lalong nakatatakot po ay maraming mga tao po ang nasawi. Talagang ang sunog po, mga mahal naming taga-subaybay ay napaka mapanganib. Kaya nga po may kasabihan tayo kapatid na Dindo na mas mabuti na ang manakawan kaysa masunugan. Subalit mga mahal po naming taga-subaybay, hindi po namin sinasabi na mabuti nga ang manakawan. Dapat pa rin po nating gawin ang lahat ng pag-iingat upang huwag tayong manakawan. Ipinakikita lamang po nito na talagang napakahirap po ang masunugan. At kapag ka po dumarating ang ganitong panahon mga kaibigan, panahon ng tag-init, hindi lang po ang uso yung malalamig na pagkain, kapatid na ron. Maging yung nauuso yung outing ng pamilya, swimming Opo. sila dahil nga sa mainit. Pero mapapansin po natin na sa ganitong mga panahon, nauuso rin po ang sunog. At yung sunog po ay isang sakuna na bigla-bigla na lang na nangyayari at hindi po inaasahan ng mga tao. At alam niyo po ba mga kaibigan na noong nakaraang taon lamang, 2019, kaya po ng inyong mapapanood at makikita sa inyong mga TV screen, ayon po sa records ng Bureau of Fire Protection o BFP, mayroong 16,382 na mga fire incidents sa buong Pilipinas. Ito lang yun sa Pilipinas. Tama po kayo kapatid na Dindo. At mas mataas po ito kung ikukumpara noong sinundang taon, 2018 na 15,848. At tiyak nga po mga kaibigan na milyong-milyong halaga ng ari-arian ng natupok ng apoy at marami pong buhay ang nawala dahil sa sunog. Kaya nga po bilang pag-iingat, mga kaibigan, itinakda po ng ating gobyerno na ang buwan ng Marso ay maging Fire Prevention Month. At ang dahilan po kung bakit dapat kaisa tayong lahat at aware sa itinakdang ito ng gobyerno ay pakinggan po ninyo ang aming interview kay Fire Inspector Viner Tabanyag mula po sa Taguig Fire Department. Panoorin po natin. Ako po si Fire Inspector Benar Encinas Tabanyag na nakatalaga sa Bagong Bayan Fire Substation, Taguig City. Ang theme po ngayon ng 2020 ay matuto ka, sunog, iwasan na. Ito po ay napapanahon kasi pumapasok pa lang po ang March, napakarami na pong sunog na nagaganap dito po sa buong Metro Manila. Kaya po sinasabi nga na pag-isipan niya ng Bureau of Fire Protection yung slogan na yan na matuto na po tayo. Kasi kung hindi pa rin po tayo matututo, nakakaawa po ang dami pong nasusunugan. Sa buong Metro Manila ay kung ilang bahagdan na po ng mga bahayan, ilang pamilya na po ang nawawalan ng tahanan dahil sa sunog. So, marami po tayong dapat matutunan. Actually po ngayon, sinasama na po sa elementary, high school, yung pong parang ilalagay nila sa curriculum yung how to fight fire and how to prevent fire. Kaya po, yan ngayon, dapat matuto tayo. Marami po ang ginagawa ang Bureau of Fire ngayon. Unang-una po yung tinatawag nating Oplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung halos oras, everyday, nakikita po, nag-iikot po ang mga fire truck at mga bumbero. Karugtong na po ito ng ugnayan sa barangay. Bukod sa pag-iikot ng mga fire truck at mga bumbero, sila po ay nagle-lecture sa mga barangay. Kausap po nila ang mga barangay captain, ang lahat ng mga nasa barangay. Iniipon po nila yon at nagle-lecture po sila, nagbibigay po sila ng mga babasahin. Bago po pumasok itong March 1, halos nagkasunod-sunod po ang mga sunog. Dahil sabi nga natin, nalalapit na po yung tag-init, talaga pong kumisan dahil sa kapabayaan. Actually po, ang sunog po, 80% transpired fire sa sunog ay nagmumula po sa electrical. So yun po, unang-una,
lalo na po sa mga informal settler, usong-uso po yung ating mga jumper. Kung maaari po sana na yung inyong mga electrical ay mapacheck nyo always, tapos lalo na po yung ating mga electrical appliances. Kasunod po ng mga electrical, yung pong ating tinatawag na arson. Yan po, yung pansadyang panununog. Kasama po yan. Tapos, yung mga nagaganap pong sunog sa forest, yung pong mga kamakailan lang, ang dahilan po, yung sa binggit natin, ang dahilan po nun ay yung pagkakaingin. Sinusunog po nila, nililinis nila, yung kabundukan, tapos sinusunog nila, lalo na para mapabilis daw po yung paglinis, sinusunog nila. Para nga naman, wala nang putol-putol, mabilis nilang nalilinis yung kabundukan para pagtaniman nila. Ang problema lang po, hindi nila kayang apulahin, lumalaki po ito hanggang sa tinatawag po natin itong forest fire. Sa mga mamamayan po sa buong Pilipinas, hindi lang po dito sa amin sa lungsod ng Taguig, pag may mga ganyan pong sunog, kung maaari po, tumulong po tayo sa traffic para po makapasok yung ating mga fire truck. Kasi po ang nangyayari kung minsan, nailabas lahat ng mga gamit, wala na pong dadaanan ng fire truck. Marami po mga sasakyan na nakahambalang sa kalsada, pwede po nilang tulungan kami na maalis ang mga sasakyan para po layang makadaloy, makapunta ang mga fire truck namin sa sunog. Maraming salamat. Kapatid na Dindo, talagang napakahirap po sa pakiramdam at napakabigat pagka ang isang tao po ay nasunugan. Totoo yan. At kaya nga mga kaibigan, itinaas ng gobyerno ang awareness o kamalayan ng mga tao ukol sa sunog sa pamamagitan ng mga pagbababala at ng pagtuturo kung paano dapat maghanda para po sa sunog. Tama po kayo, napakaganda nga po ng team ng BFP ngayong 2020. Matuto ka, sunog, iwasan na. At dito po ay dapat na concern ang bawat isa. Hindi lang po tayong mga magulang, kundi maging bawat miyembro po ng ating pamilya. Tama. Mahalaga po kasi na sa tahanan pa lang na kaibigan, nasasanay na o kaya ay natetrain na ng mga magulang ang kanilang pamilya kung ano po ang dapat nilang gawin, lalo na sa panahon ng sunog upang maingatan po ang buhay. Nakalulungkot nga po na kapag tayo ay nakababalita ng mga kababayan natin na nasusunugan, yan po mga kaibigan ay hindi lamang bunga ng negligence o kapabayaan, kundi maging ng kakulangan sa kaalaman at kasanayan kung ano ang gagawin natin sa panahon ng sunog at kung paano po ito maiiwasan. Kaya nga po, ayon sa ating in-interview kanina, sila po ay nagle-lecture, nagse-seminar sa mga barangay upang turuan po at sanayin ng mga tao na maging handa sa panahon ng sakuna gaya po ng sunog. At iba't iba po ang maaaring pagmulan ng sunog. Maaaring yung simpleng pagtatapon ng upos po ng sigarilyo, kapatid na Dindo, kung saan-saan at mga kaibigan, yung kandilang naiwang nakasindi, yung iba naman po ay bunga ng arson o kaya yung sadyang pagsunog. At upang makatulong pa po sa ating lahat, narito ang ilang babala at tips na ibinigay po ni Fire Inspector Viner Tabanyag upang makatulong sa atin na maiwasan ang sunog. At upang malaman din po natin kung ano ba ang dapat nating gawin, maaari po ninyong isulat ang mga ito upang ma-relay po ninyo sa inyong pamilya at mga kakilala. Panoorin po ninyo. Ang gagawin natin sa electric fan, pag marumi na, tatanggalin po yung guard, lilinisin. Then, hanggang ganun lang, ibabalik po uli natin. Pero nakakalimutan po natin lagyan ng lubricants. Ang panlagay po ng lubricants dito, pwede po yung WD-40, Singer oil, pwede po kahit anong oil, pwede rin ang cooking oil kung walang-wala. Para po manatiling madulas ang niya para hindi po siya magkaroon ng friction. Kung ang bahay niyo po ay naka-circuit breaker, ang circuit breaker po, ang purpose nito ay magkaroon ng mag-trip off pag nagkaroon po ng short circuit. But sometimes, nakakalimutan po natin na ang circuit breaker natin ay matagal ng panahon na hindi man lang natin igagalaw ng on and off. So,
short circuit, hindi na po siya bibigay kasi matigas na po, kumbaga kinalamang na po yung loob. Kaya ang payo po namin sa mga may bahay, sa bahay po ninyo, paminsan-minsan po, isi-switch on and switch off nyo rin po ito. Ito po yung fire extinguisher na pangkaraniwan. Ito po, hindi po ito pang-display. Ito po ay ginagamit first aid for fighting apparatus. Now, dapat po alam natin kung paano gamitin ang fire extinguisher. First, mahirap po. Actually po, meron na po nakalagay ng mga ano rito, kung paano gamitin. How to use the fire extinguisher. Ito po. Pero sa madaling sabi, dapat po tandaan lang natin yung acronym na PAS. Pull the pin. Ito po yung pin. Kailangan i-twist nyo para matanggal. Pull the pin. Pull the pin. O yan, tanggal po natin yung pin. Now, aim the nozzle. I-aim nyo yung nozzle. Ito po yung nozzle. Ito, hose. Huwag po dito sa hose kasi may pressure po ito. Pwedeng gumalaw. Dito po tayo sa nozzle. Now, pagkatapos po pull ang nozzle, kung nasa po yung fire, i-squeeze nyo na po ito muna. Ibabalik ko lang po yung ano para hindi natin mapito. Lalabas lang po kasi yung chemical sa ito. Ibabalik ko lang po. Now, after nyo ma-pull ang pin, na aim ang nozzle, squeeze, then sweep. Parang nyo pong binawalis yung apoy. Pero, palagi nyo pong tandaan, dapat po medyo malayo kayo doon sa nagliliyak. Mga 3 to 4 meters. Kasi po, kung malapit kayo doon sa susunog, pwede pong tumalsik sa inyo yung mga particles na nasusunog. Magka-damage din kayo. Now, ang extension wire po, pag ito ay nasaksakan nyo na ng puno na ito, minsan, ang ginagawa ng ibang mga tao, bumibili sa hardware, nang nilalagay pang pansaksak dyan, na pwedeng saksakan, ang tawag na po doon ay octopus connection. Mga kababayan, wag po natin gagawin yun kasi baka hindi na po kayanin ng extension wire nyo, ng amperahe ng extension wire nyo, iinit po ang wire. Then, doon na po yun mag-focus ang apoy. Pag sinaksak nyo na po lahat ng mga isasaksak nyo at umiinit po yung wire, huwag nyo na po ituloy. Ibig kong sabihin, hindi niya kinakaya yung flow. Kaya dapat po, ito ay palitan nyo. Huwag po kayong bibili ng extension wire na mumurahin. Baka po, dumating ang panahon, yun ang maging sanib ng sunog sa inyong bahay. O sana mga kaibigan ay natandaan ninyo ang mga babala at tips na ibinigay ni Fire Inspector Biner Tabanyag sa atin. Wala po kasing sino man sa atin ang may gusto, di ba kapatid na, na mapahamak ang ating buhay, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Tama po yun. At ang hangad po natin ay maging ligtas, mayapa at buo ang atin pong sambahayan. Kaya makatutulong po ng malaki sa atin ang pagpapahalaga sa mga ibinibigay at pinagpapaunang babala sa atin. At muli po, sa alinmang bagay o sitwasyon po sa mundo, napakahalaga ng paggabay ng atin pong Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng Biblia upang tayo po ay makaiwas sa anumang kapahamakan. Kaya nga po, kapatid na dito, ano po ba ang itinuturo po ng Biblia na paraan upang makaiwas tayo sa anumang kapahamakan na dulot po ng sakuna? Pakinggan po ninyo mga kaibigan na nakasulat dito po sa Ezekiel sa 33:4 hanggang 5. Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala at pagkatapos mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan na niya kung mamatay siya, pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya'y nakinig. Mga kaibigan, napakahalaga po na nalalaman ng bawat isa ang mga dapat at hindi dapat gawin upang maiwasan ang mga kapahamakan, gaya nga ng sunog. Ang sabi nga doon sa team, di ba, kapatid na ron ng BFP o ng Bureau of Fire Protection, para sa taong ito ay matuto ka, sunog, iwasan na. Pero mga kaibigan, kahit pa po alam natin ang mga dapat na gawin para maiwasan ang mapahamak, subalit ipagwawalang bahala naman natin ang mga ito sa paraang hindi natin susundin. Ang sabi nga po ng Biblia kanina, kasalanan na niya o doon sa napahamak kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ang babala.
Totoo po ang sinabi sa talata ng Biblia na binasa po ng kapatid na Dindo kanina. Kaya nga po may mga napapahamak, may mga napatay dahil sa hindi pakikinig, hindi pagpansin at ipinagwalang bahala yung babala na ibinigay po sa kanila. At ang sabi pa po sa binasang talata kanina, maliligtas sana siya kung siya'y nakinig. Ngayon kapatid na Dindo, meron po bang itinuturo pa po ang Biblia na pangyayari noong mga nakaraan na dahil sa ang tao hindi nakinig sa babala, hindi siya naghanda, sila po ay napahamak? Meron yan, kapatid na ron at mga kaibigan. Nakasulat po yan dito sa unang Pedro sa 3 at ang talata po ay 20. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming mga kaibigan, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa talata pong ating binasa mga kaibigan, napansin po natin na bunga po ng pagpapahinuhod ng ating Panginoong Diyos sa mga tao noong unang panahon ay nagbigay siya ng babala o warning sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Noe tungkol po sa gagawin niyang pagbunaw sa unang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Subalit, nakinig po ba ang mga tao sa babala ng ating Panginoon Diyos? Alam natin ang kasaysayan Hindi sila nakinig. Tama po kayo kapatid na Dindo, dahil sa hindi po nila pakikinig doon sa babala ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang tawag sa kanila ng Biblia, suwain. Ano po ba nangyari sa kanila? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang ating mababasa naman dito po sa 2 Pedro sa 2:5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Ayon po sa Biblia, ang dating sanlibutan hindi pinatawad ng ating Panginoon Diyos at sila po ay ginunaw. Kaya sila'y napahamak na ang dahilan ay ang hindi po nila pakikinig sa ibinigay na babala. At ganyan po mga ginigiliw naming televiewers ang karaniwang nangyayari sa mga ayaw makinig sa babala. Kagaya ng mga napahamak dahil po sa sunog. Yan ang ayaw nating mangyari sa atin pong pamilya. Kaya may inisyatibo po ang gobyerno na sa pamamagitan po ng Bureau of Fire Protection, nagsasagawa sila ng mga seminar, mga lecture, upang bigyan tayo ng kaalaman para maiwasan ng sunog at maging ligtas ang bawat isa po sa atin. At hindi lamang po yun, nagsasagawa rin sila ng mga fire drill sa mga paaralan, sa mga opisina, maging sa mga bawat barangay. At sa mabuting layuning yan ng ating gobyerno ay kaisa po ang Iglesia ni Cristo. Katunayan po niyan, mga kaibigan, ay gumagawa po ng sirkular ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid Eduardo V. Manalo, na binabasa po sa panahon ng aming mga pagsambak. Maging sa mga regular na pagpupulong ng mga magkakalapit na pamilyang Iglesia ni Cristo o kung tawagin ng mga grupo para mabigyan ng impormasyon at babala ang bawat miyembro ng sambahayan, maging ng mga pagsasanay para na sa ganun ay maiwasan o kaya ay maging handa tayo sa panahon ng sunog. At dito nga po sa ating tanggapan, kapatid na Dindo, at mga ginigiliw po naming taga-subaybay sa tanggapang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo, nagsasagawa ng taon-taon na fire drill at fire awareness seminar. At iyan po ay hindi lamang dito sa tanggapang pangkalahatan, kundi sinasagawa rin po, gaya nga ng banggit nyo kanina, sa bawat lokal, bawat distrito ng Iglesia ni Cristo, sa iba't ibang panig po ng daigdig. Tinaluhan natin yung nakaraang seminar at fire drill, binigyan ng pagkakataon na tayo ay maka-experience nung paggamit ng fire extinguisher, ay nakikita nila sa TV screen nila. Kaya mga kaibigan, lalo na sa panig ng mga magulang, makipagkaisa po sana tayong lahat sa mga paalaala at babala ng ating pamahalaan para na sa ganun ay magkatulong-tulong tayong lahat na maiwasan ang mga sakuna tulad nga po ng sunog. Tama po kayo kapatid na Dindo. Ano naman po ang dapat na panaligan at dapat gawin ng mga magulang at maging ng mga kabataan kapag haharap po sa mga sakuna? Pakinggan po ninyo ito mga kaibigan, mababasa po natin dito po sa awit sa 46:1 hanggang 3 ay ganito po ang nakasulat. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal.
kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. At dito naman po sa awit 124, ang talata po ay 8. Dito naman po sa Saling New Filipino Version ay ganito po ang nakasulat. Ang saklolo nami nasa pangalan ng Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Mga kaibigan, napakahalaga po ng pakikinig sa babala at ng paghahanda. Subalit, ang higit po na mahalaga rito ay ang ating pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang laging itinuturo ng aming tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na huwag kalilimutan na manalangin at manganlong sa ating Panginoon Diyos. Anuman ang nasasagupa sa buhay, lalo na po sa panahon natin ngayon ng mga panganib. Ang Diyos po ang makapagbibigay sa atin ng lakas at siyang saklolo natin. At dalangin po namin lagi sa ating Panginoon Diyos na magkasama-sama tayo dito po sa Iglesia ni Cristo upang magawa natin ang paglilingkod na hinahanap niya sa atin at matamo ang kanyang mga pagpapala at pag-iingat sa araw-araw. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli ay samahan niyo po kami sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Ginagamit mo pong kasangkapan ng programang ito para turuan kami ng mga bagay na dapat po naming gawin pagka kami humaharap sa anumang kalamidad at sakuna. Sa pagkakataong ito'y hinihiling po namin, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Ingatan mong maging ligtas ang bawat isa sa pagharap sa mga sakuna at mga kalamidad. Amen. Maging sa anumang nakahahawang mga sakit. Amen. Hinihiling din po namin kung iniingatan mo ang bawat isa sa amin po. Higit sa amin, ingatan mo po ang pinakamamahal naming kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat ng ito po ay magalang na naming hinihiling po sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesukristo, amin pong tagapagligtas. Amen.